Samantala, ginugunita ngayon ang ika-31 taon na anibersaryo ng pagpaslang kay dating Senador Benigno Simeon Ninoy Aquino Jr. Nananatili namang sariwa sa gunita ng mga Pilipino ang kanyang pagsasakripisyo. Ito ay sa layuning wakasan ang diktaturyang naghahari noong mga panahong iyon. Bagamat paulit-ulit na nating naririnig ang mga kaganapan kaugnay ng pagpaslang kay Ninoy, magpapatuloy ito bilang pagdakila sa pag-aalay ng kanyang sarili para sa kalayaan ng bayan. Narito ang ulat ni Edwin Eusebio. Because of the responsibility given to me by our people. Okay. Not from the lips. Ang nakababagabag na video shots na ito noong 1983, makikitang personal na sinalubong ng mga sundalo sa loob ng eroplano ang leader oposisyon na si Benigno Aquino Jr. na karaniwang tinatawag na Ninoy. Ito'y para agapayan bagamat tila pag-aresto ang ginawang iyon. May ngiti sa kanyang mga labi si Ninoy, subalit makikita sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan at pangamba. Lumakad si Ninoy palabas ng eroplano, subalit pinigil ng mga sundalo ang mga kasabay ni Ninoy. Ilang sandali pa, ilang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa tarmac ng paliparan. Mabilis ang mga pangyayari, subalit hindi maitatanggi na sinadyang pagtakpan ng mga sundalo ang isinasa pelikulang kaganapan. Kasunod dito, ang lumantad na duguang bangkay ni Ninoy, katabi ang umano'y salarin na si Rolando Galman. 50 gulang si Ninoy nang siya'y paslangin. Bagamat iginigiit ng rehimen ni Ferdinand Marcos na si Galman ang salarin, hindi ito pinaniwalaan ng sambayanan. Sa halip, dito nagsimulang mag-alab ang damdamin ng lahat ng mga Pilipino laban sa diktadurya ni Marcos. Nagmula si Ninoy sa mayamang angkan, subalit sa kanyang kabataan pa lamang ay napuno na ng mga hamon at pagsubok. Dahil sa bintang, nabilanggo ang ama ni Ninoy noong 12 anyos pa lamang siya at namatay ang kanyang ama noong siya ay 15 anyos pa lamang. Dahil sa kanyang natatanging talino bilang estudyante, voluntaryong nagtungo si Ninoy sa Korea para iulat sa pahayagang Manila Times ang Korean War. Ito ang naging daan para pagkalooban siya ng Legion of Honor sa edad na 18. 1954, 21 anyos na si Ninoy nang simulan niyang mag-aral ng abogasya sa University of the Philippines. Napabilang siya sa Upsilon Sigma Pi Fraternity tulad ng kanyang makakaribal sa hinaharap na si Ferdinand Marcos. Namalas ng kanyang mga guro at mga kaibigan ang natatanging talino at pagiging prangka ni Ninoy. Nagsilbi siyang tinik sa lalamunan ni Marcos dahil sa kanyang matutulis na pagtuligsa sa mga ginagawa nito ng maging Pangulo ng Bansa. Agosto 21, 1971, nagsagawa ng political rally ang Partido Liberal ni Ninoy kung saan hindi siya nakadalo. Hinagisal at pinasabugan ng 2 granada ang rally na ikinamatay ng 8 tao at ikinasugat ng mahigit 100 pa. Ang sumunod na taon, Setyembre 21, 1972, idineklara ni Marcos ang martial law. Nakasama si Ninoy Aquino sa mga dinakip at ibinilanggo, bunga ng mga tahi-tahing akusasyon tulad ng pagpaslang, pag-iingat ng mga subversibong dokumento at mga armas. Nilito si Ninoy sa Kangaroo Court ng militar. Abril 1975, nang magsagawa ng hunger strike si Ninoy sa loob ng 40 araw, bumagsak ang kanyang timbang. Nagpatuloy ang paglilitis sa kanya November 25, 1977, nang hatulan siyang guilty sa kanyang mga kaso na may parusang firing squad. Hindi nagpatinag kay Ninoy ang nasabing kaganapan. Sa halip tila siya naging matapang at bumuo pa ng malakas na samahan tulad ng People Power o Lakas ng Bayan Party o mas nakilala bilang Laban Party. Marso 1980, sa tila pagkakaulit ng karanasan ng kanyang ama, inatake ng sakit sa puso si Ninoy sa loob ng kanyang piitan. Nakita ng mga doktor na barado ang ugat nito sa puso, subalit tumanggi si Ninoy na papaopera. Mayo 8, 1980, nang mismo si dating unang ginang Imelda Marcos ay dumalaw kay Ninoy sa ospital. Inalok nito si Ninoy ng medical furlough sa Amerika at doon magpa-opera. Ito ay sa kondisyon na babalik si Ninoy sa bansa at mangangako na hindi kakalabanin ng mga Marcos samantalang nasa Amerika. Sinamantala naman ni Ninoy ang pagkakataon para magpalakas hindi lamang ng katawan
kundi ang patuloy na ipagsigawan ng maling pamamalakad ng mga Marcos sa bansa. Noong mga panahong yaon, hindi na itatago ng dating Pangulong Marcos ang kanyang karamdaman. Nag-alala rin si Ninoy na sa sandaling mamatay si Marcos ay magkakagulo ang mga politiko sa bansa. Napagtanto niyang dapat na siyang bumalik ng Pilipinas. Simula pa lamang ng 13 Agosto 1983, lumipad si Ninoy mula Boston tungo sa Los Angeles, Singapore, Hong Kong at Taiwan at ang kanyang pinalang destinasyon ang Maynila. Habang pababa na sa MIA o Manila International Airport ang China Airlines Flight 811, araw na ito, taong 1983, binalaan ni Ninoy ang mga banyagang mamamahayag na kanyang kasama na maging listo. Napatay na nga si Ninoy. Mismo ang kanyang ina na si Aurora Aquino ang nagsabi na hayaan na at huwag nang linisin ang mukha nito upang makita ng mga makikiramay ang sugat mula sa tama ng bala sa nagsakripisyong dating senador. Nagpatuloy ang maalam na damdamin ng mga Pilipino laban sa Remeng Marcos. At 1986, hanggang sa tuluyan ang naipamalas ng mga ito, ang tunay na partido ni Ninoy, ang People Power. Naluklok ang kanyang esposa na si Cory Aquino bilang Pangulo ng bansa na siyang nagtaguyod ng demokrasya at bagong saligang batas ng bansa. Noong Hunyo 2010, ang kanilang anak na si Benigno Simeon Aquino III, kilala bilang Noynoy, ay naging Pangulo rin ng Pilipinas. Siya ang nagpapatuloy ngayon ng demokrasya na ipinapaglaban ng kanyang mga magulang. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.